Pero ito ang maling mga analysis. Opo. Kasi sabi ng ating kaibigan na si Attorney Larry Gadon, ito sabi niya, and I quote, sabi niya, isang malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse siya kay VP Inday Sara. Dahil ito ay isang kiss of death, gayon din si Camille Villar. Dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Oo, anyari. Galit na sila. Mukhang this statement did not age well. Ayan. Kumbaga, sabi ng mga di ba? Sabi ng mga millennials, this did not age well. Marami pa ng tao kasi na number one. Si Bongo, Napunta 6 million ang dumagdag from yung unang takbo niya. 20 million siya. Ngayon, 26 million. 26 million. Biro mong dagdag yun, no? Sayang naman yung kaibigan Si mo. Bato, tumaas ang rating. Di ba? Opo. Oh. Yun lang. At saka ito pa, ha? Yung sinasabi nilang endorsement sa Leyte, kung saan ang bulwarte ni Speaker Martin Romualdez. At kung saan siya nanalo. Dahil walang kalaban. Pero Pilipinas yan walang kalaban sa arbitral proceedings sa South China Sea. Pero pag ganyan to, lalaban na ako. Hindi, kita Pag mo. walang kalaban. Eto kita mo. Sigurado. Doon sa Leyte, just to show you na walang hatak si Speaker Martin Romualdez sa mismong lugar niya. Kasi unang-una, pinadisqualify niya lahat ng kalaban niya. Grabe. Kasi natakot yata siya pag may kumalaban, baka natalo. Ma-upset parang sa Kwan, no? Sa Cebu. Can you imagine? Nung una, Si Gwen Garcia. kaibigan ko yan si Pambari 4 Opo. Nung una, negosyante yan, hindi naman politiko yan First time yata niyan lumaban ngayon Opo. Pero mo, institusyon yung natibag niya ron. Galing. Si Gwen Garcia. Kaya si Gwen Garcia parang nag-artista na lang yata sa Viva Max ha? Hindi pala. Gwen Garcia pala yun. Gwen Garcia. Iba yun. Iba hindi si Gwen Garcia. Gwen Garcia yun. saan yun? Sa Cebu. Oo, Cebu iba yun si Gwen Garcia. Viva Hot Babes yun. Ayun. Ito mo ito ang mga nanalo. Ito ang top 12 sa Leyte. Sa Leyte lang ang pinag-uusapan po natin. Sige po. Para Mabisaya makita yan. sa inyo na walang hatak si Speaker Martin. Walang Ito hatak. mga nanalo. Hindi, di ba, syempre, Pero nanalo. expected ang ikakampanya na noon at dapat naipanalo niya. Kung siya ay magaling na leader, ay buong alyansa. Oo. Di ba? Yung Pero grupo niya ito, talaga. ito. Number 1 pa rin sa Leyte, si Bongo. Di ba? Identified kay Duterte. Opo. Wala mo kung sino number 2. Sa Leyte, Leyte. Si Bato de la Rosa. Sila pa rin. Duterte pa rin. Nakasingit si Bam Aquino. Yes. Pero number 4, di ba? Magkagalit sila ni Amy. Number 4 pa rin si Amy sa Leyte. Di ba? Number 5 si Dan Margoleta. Number 6 si Erwin Tulfo. So sa top 6, ang kandidato lang niya na pumasok ay si Erwin Tulfo, number 6 pa. Di ba? Number 7, Tito Soto, yan, alyansa. Number 8, Camille Villar, inendorso ni Sara. Dati yan, matatalo na inendorso ni Sara, nanalo. Di ba? Number 9, Ping Lacson. Number 9 lang si Ping, alyansa. Number 10 lang si Benhar. Number 11 pa si Jimmy Bondoc, first timer, Wow. Mas marami pang boto ni Jimmy Bondoc sa Leyte kesa kay Pia Cayetano. Di ba? Opo. Ibig sabihin, walang hatak. Si Speaker. Wala siyang hinatak. Walang Sayang. hinatak. Ewan ko yung batak, iba naman yun. Pero wala akong sinasabi, Wala akong sinasabi. Batak sa Ilocos Norte yun, di ba? Batak, Taga roon si Pangulong Marcos, di ba? Sa Batak, Si Jay Tariela naman, ang balita ko, taga Sarat. Ilocos Norte. Di ba may Sarat sa Ilocos Norte? Kayo naman, Ikaw talaga, sir. balita ko lang, hindi ko alam kung totoo na siya ay taga Sarat. Ilocos Norte. Talaga naman. Ay, congratulations nga pala kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na Yes. proklama na. Opo. Congratulations. 127,254 votes. Ayan.
Siyempre, katulad ng sinabi ko, nanalo rin yung kaibigan natin sa Cebu, si Governor-elect Pam Baricuatro. Salamat din na Governor Pam sa inyong pasasalamat. Pwede ba yun? Salamat sa iyong pasasalamat. Kasi nagpasalamat na siya, sabi niya, thank you for your support. In English, likewise. Likewise. Yan. Yun nga, di ba, noon nagkomento tayo roon na kaya pala ayaw isuspinde si Governor Gwen. Oo, dahil darating sila. Oo, darating pala endorse ni Yung grupo Governor nila, Gwen. opo. Pero yung iba, basta hindi kakampi, suspendido agad. Yun ang kakamutihan. O yan. Akala nila kasi hindi mapapansin yan ng mga tao, yung mga pinaggagawa nilang yan. O yan. Talino na botante ngayon. Ngayon, eto pa, no? Ako natatawa eh. 'Di ba may mga aligasyon na ngayon na hindi all above board ang eleksyon. Opo. 'Di ba may lumabas na? Opo. Yung 5 million na duplicate votes daw. Yun ang Paktay. oo, At yun yari. ang dapat titignan. Ngayon, Yes. of course, natanggi na yung COMELEC. Alam mo nang alam nga namang aminin nila yon, di ba? Nasiraan niya yun. Pero dapat imbestigahan niya kasi ang problema sa COMELEC, pag sinasabi mong yung source code mali, wala, didemanda ka. O bago hinaharas si Atty. Respicio ngayon, nanalo na pala yung pobre sa Reyna, sa Isabela na vice mayor, ay pa iproklama. Oh, Yung binitin kalokohan siya. nyo, no? Pero marami naman na may disqualification, pinroklama naman. Oo nga. Kasi nga, di ba unang-unang nagalit sila kay Atty. Respicio Respicio. nung binuking sila na pag kinonekta yung machine online, baka magkaroon ng dayaan. Yeah. Bago, nagre-reklamo rin siya rin sa source code. Marami rin nagre-reklamo, mali yung binabasa. Can you imagine si Raul Lambino? Yes. Hindi paglabas nung kanyang yung readout o yung parang resibo, no? Opo. Kung kinokonfirma kung anong binoto mo, wala siya. Yung Nason, yung usapin ng impeachment kasi meron daw dalawang school of thought, Ito ba talaga i-continuous ba ito? Sabi naman ng iba hindi. 20 Congress na yan Hindi mo dapat i-carry yung pinag-usapan sa 19 Congress. Kayo po Kong bilang isang senador, bilang isang bagong senador, isang abogado, ano ba ang sarili niyong opinion sa bagay na ito, Kong? Ikaw na nga nagsimula na dalawang school of thoughts yan din. Opo. Yung kasing pinagmulan ng unang school of thought ay yung paniniwala na ang Senado is a continuing body. Yan, opo. Tama nga naman. Pansinin mo Kuya Benny, Nelson. Kami kapag sa mababang kapulungan, talaga walang natitira eh. Sa kanila palaging may 12 natitira. Hati, Ang makikipagtuos lang yung kalahati, hindi ba? Sa magitan ng eleksyon. So doon lang kinukuha na continuing body ang Senado. Opo. Kaya lang nakalimutan nila yung pinagbasihan nila ay matandang desisyon. Okay. Oh, Opo. ito yung 1950 case. Oh.